What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba maging masipag sa Food Bazaar. Alright, bago pa tayo mag-start sa ating vlog na to, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, please subscribe, notification bell para update po kayo sa ating mga bagong vlog na i-upload in the future. At the same time, kapag na-reach po natin yung 100k subscriber ay magpapag-giveaway po tayo after this year 2025. Alright, bago pa tayo sa ating vlog na yun. Kung makita nyo po sa ating thumbnail, okay, ang dami pong mga tao dyan. So, nag-food bazaar po tayo, tapos mag 2 years, mag 3 years. Okay, as my experience kaya ako na papursige, okay, kumbaga uhaw ako sa pagtatrabaho, okay, sige, trabaho, ganyan, at the age of, I think, I will started in food bazaar at the age of, I think, 18, 19, okay, 18, 19 years old, okay, 18 years old, so that time, nung bumagsak yung business ko, kasi, naging masipag ako because kumbaga nagkaroon ako ng sense of responsibility dati eh. Parang bata pa lang ako is gusto ko nang mapauwi yung mother ko sa ibang bansa at mag-stay na lang dito sa Pilipinas. Okay? Pero sa akin talaga, kaya ako nagpursige, naging masipag ako. Yun, number one. Pero yung mas lalong nag-push sa akin because of the utang. Okay? Nagkautang-utang ako ng millions. Okay? Tapos paano ko siya babayaran. So, doon ako mas lalong naging masipag pa kasi may responsibility ka na babayaran. Okay, yun nga lang, ginawa ko na lahat. So, hindi ito yung parang will ng Panginoon. So, ang Diyos kasi mangusap sa'yo eh. Tapos, kung naman, hindi ko na sinasabi na mangutang kayo. Ang sinasabi ko lang is yung parang, ang gusto kong i-point sa inyo, is magkaroon kayo ng pangarap. Malaking pangarap. Para maging masipag pa kayo. Kasi kung wala kayong pangarap sa buhay, ay wala. Ganyan na lang. Tulog, kain, papel-expense na lang. Ganon yung mangyayari sa buhay natin. Kaya magkaroon tayo ng malaking pangarap sa buhay natin. Tapos, isama natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi kung hindi natin kasama ang Diyos sa buhay natin, kung di niya kalooban, wala rin lang. Okay? Pero yan, magiging sensitive lang tayo sa Panginoon. At maging watchful tayo. Tapos, for the glory of God. Tayo ay may pangarap, may tayong gustong makuha na goal, maging successful tayo, time will come, at ma-glorify ang pangalan ng Panginoon. Hindi dahil sa atin, sana nga maging kumbaga, mas lalong nagiging sensitive, maging humble, okay, hanggat maaari. Kasi we are so proud, okay, mayabang tayo, ma-pride tayo, especially mga bata. Mga bata is talagang uhaw sa success, nagmamadali. Okay, kung 17, 18, relax lang kayo, okay. Ngayon, kung gusto may pang-aral kayo, mag-aral lang kayo. Pero relax lang kayo, tapos step by step, little by little, maabot din natin yan by in God's perfect time. Sabi nga sa Isaiah 60:22 na when the time is right, kung ang Diyos, okay, yan na yung time para ibigay sa'yo ng Panginoon, that's the time. Kaya dapat nakaposisyon tayo, nakaredy tayo sa plano ng Panginoon. Meron nga pala akong binibenta ang libro kung gusto pong bumili sa aking book, Negosyo Reality. Link nyo lang po yung aming link, Facebook page link sa description at mag-message lang po kayo. Salamat po and God bless.